Lactopapi, ang ilimnon nga maayo sa tanang sakit sama sa arthritis, diabetes, sakit sa tiyan, high blood, kidney, ulcer, atay, kalibanga, pagpanglipong-lipong, insomnia ug uban pa. Ang Lactopapi taming usab nga dili mataptan og sakit. Usa kanunaya ang pag-inom sa Lactopapi para happy ug healthy ang pamilya. Mag-Lactopapi kitang tanan. Mag-Lactopapi. Lactopapi, ilimnon alang sa tanan. Lactopapi, palit na. Lactopapi, ilimnon nindot kaayo. Number 1, sa tanang sakit kini mo ayo. Lactopapi, tambal nga pagkaan nindo magka, okay? Diba? Wow. O kini man nalipod pa, inakanunaya. Lactopapi, mapaitim na. Lactopapi, kanunaya. Lactopapi, masaligan na. Dali na. Mag-Lactopapi na ilimnon para sa tanan. Sige na, dali na. Sa Lactopapi, mahappy ang pamilya. Sige na, dali na. Palit na. Sige na. Lactopapi. Hindi ka nunaya. Lactopapi taluwas. Sige na. Lactopapi. Kang happy. Mag-Lactopapi, papi. Mag-Lactopapi, papi. Mag-Lactopapi. Mag-Lactopapi. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Chika og advokasya. Kini ang inyong paboritong oras sa pagbinayloay og opinyon ug panahom gikan sa mga isyu sa katilingban hangtod sa mga tingog nga kinahanglang madunggan. Kini ang Chika ug advokasya. Kuyog sa inyong higala sa kahanginan Grace Baquero. Padayon sa pagpakabana. Mayong adlaw sa ato mga tigpaminaw, another episode na punta karon sa Chika o Advokasya. Sa matag pulo nga malito, adunay paglaom nga mapukaw. Sa matag chika nga atong masugdan, adunay advokasya nga mapalig-on. Mayong adlaw kaniyong tanan og welcome once again sa Chika o Advokasya. Kini ang inyong paboritong oras sa pagbinayloay og opinyon og panahom. Gikan sa mga isyu sa katilingban hangtod sa mga tingog at kinahanglang madunggan, kini ang Chika o Advokasya. Sa dili pa nato sugdan ng exciting chika mga kabantay, let us acknowledge our hookup stations nga maoy nagpalanog sa atong programa diha sa ilang mga areas. Starting with 98.1 DYPS BT Radio diha sa Tuburan o 95.3 DYAJ One Heart Radio diha sa Sambuan. Okay. So, karon tangtango nato no ang abstract.
global jargon sa climate change. And let us see what environmental sustainability really means para sa mga karsada nga atong gilaktan. Ang tubig nga atong ginainom o mga silingan din nato gipadako ang atong mga pamilya. Ang sustainability dili lang basta buzzword para sa mga international nga summit. Kini usa ka kritikal og frontline nga proteksyon para sa atong lokal nga mga komunidad ug mas importante kini karon nga panahon. Karong adlaw usa ka dakong dungog og pribilehiyo ang pag-ila o pag-welcome sa usa ka babay nga dili lang kay sulugoon sa lungsod kundi usa sab katinuod nga manlalaban sa atong kinaiyahan. Dili na kini bag-o sa atong pananaw o kasing-kasing tungod sa iyang taas nga katuigan sa matinud-anong pagserbisyo. Siya ang kanhi Cebu City Councilor nga mibarog alang sa kayuhan sa atong dakbayan. Ug hangtod karon padayon gihapon nga naghatag sa iyang kasing-kasing og kusog isip usa ka aktibong konsehal sa Barangay Luz. Usa ka ehemplo sa lig-on nga liderato nga adunay dakong kasing-kasing alang sa environmental awareness aron mas mapanalipdan ug mapalambo ang atong palibot para sa sunod nga mga henerasyon. Mga higala, tabangan nato sa pag-welcome sa atong inila ug pinalanggang bisita alang sa atong chika ug adbukasiya, Honorable Nida Cabrera. Mayong hapon, Cons Nida. Mayong hapon, Konsehal Gracia, no? Yes. Unya, may isang hapon sa atong mga listeners sa Bantay Radio. Pasalamat ko sa inyong pag-imbitar karong hapuna. It's timely kayo kay mo sa ni atong Environment Month, no? So good ta. Perfect day, no? No? So this coming June 5 Environment Day. Wow. So, kanisa siya, sama-sama nga ni Agi na itong mga guest, napulaan nila sige na siya, balibad ako, no? Anak, busy, medyo kayo, di man ginatom na malikayan. Pero karon iyo kita gigahinan og oras, nga agad siya diri karon and very timely day kaayo ang imong pag-guest karon Cons, ka Environmental Month eron. In fact, June 5 kuno is Environmental Day. Cons, every time nami guest or nami topic, nagyud na ihatag na question of the day. So asa man na gikan ang question of the day, Cons? Gikan na po na sa mga tao nga nakahibaw nga ikaw di ay ang guest. O kung kabantay mo, mga kabantay, no? Gipost man na nato nga ang ato ang guest karon kay si Konsehal Nida Cabrera. So ang question of the day nimo, Cons, no? Lito na nimo to bago. para ma-internalize ko ni Cons ba, no? Ang question, you have served Cebu City as City Councilor, managed major environmental portfolios at City Hall, and is actively serving at the barangay level in Barangay Luz. How does it feel kuno to continue working deeply at the grassroots level after seeing governance from the top? Diba? Kay gikan man siya city council, man karon na siya sa barangay. How does it feel kuno to continue working in the barangay after being in city government? No? But nunya na niya to bagon. Kay in later part sa atong program. Okay. So atong taga-ano gamay nga introductory si Konsehal Nida. So Konsehal, pila ka katuig na city councilor, no? Very briefly lang no sa mga nakahibaw. I've served 6 years, no? Kay 2 terms man ko niya. Nahimo kong usa ka OIC sa Cesanru. For 3 years gihapon. So I served 9 years sa ato ang syudad. Wow. So, environment ang iyang ang iyang forte. Kung sa doktor pa expertise kun niya ang kuan, environment, no? So, karon ko si Hal, kada barangay na ay nagkalain-lain nga mga pamaagi, no? Apa na Barangay Luz, grabe na noon gid kaayo ang Barangay Luz, no? Nailhan gyud sa inyong garbo nga solid waste management system. Pwede nimo ma-share, Cons, how you successfully started changing the mindset of residents back then? Kabaw ba ka ng mga tao, no? Lisod ka ayo tudluan. Giunsa man to nimo pagsugod, Cons? Actually, I started as a barangay councilor before sa Barangay Luz, no? So, Before pa nag-city? before pa na city councilor, I've been working with the barangay when it comes to environmental advocacies, no? And then, nahimo kong barangay captain,
diha nahimong usa ka inila ang Barangay Luz, nahimo siyang galing puok because of our programs, no? May kwartas basura. Ay, trash to cash. Oh, yes, kita gyud nagsugod diha. So we were able to kuan gyud kana ang as the participation sa atong komunidad. Gani ang among award gitawag tuog environmental participatory governance, no. Wow. So nahimo siyang usa ka galing puok sa tibuok Pilipinas, no. And we were we were awarded as one of the barangay, actually city to siya, no, kay diha nagsugod sa barangay, city in Southeast Asia, under United Nations Environmental Program. So na-award gyapon ang atong barangay. Wow. Muna atong gustong panalaminan no, labi na kita na diha sa barangay. No nga kanang naani una, 'di ba? Nanatay sumbanan kung unsay lang gibuhat. Mo nang ganahan gyud ko pirmi maminaw ani ko sa Nida kay katong previous station ako guest po din na siya nako oy kani ikaduhan na niya nako nga na guest no. So ang Barangay Luz became an award-winning model gyud tungod sa ilang trash to cash nga initiative kuno mga composting programs tinyo cons no. You attracted international attention gyud. Mo gid ako mahinumduman basta ning kag Barangay Luz nakatatak na gyud na sa inyong barangay nga diha gyud mo known for ang inyong trash to cash initiative sa Barangay Luz. It completely changed how communities no view waste unsa ilang paglantaw sa basura ba, turning segregation into actual livelihood nga pwede man himong panganabuhian ang trabaho para sa mga lumulupyo. Giunsa man nimo cons? What ignited you to start the initiative on trash to cash? So mga to, before ko na konsehal sa syudad, no, I involved in environmental advocacies gyud, no. So focus na to ang main gyud ang participation sa mga tao. So mao nang nagsugod ta do natay mga kana ang waste to cash program nga gihimo diya sa Barangay Luz. Nahimo siyang usa ka saving program sa barangay at that time, and we were able to expand the program ngadto gyud sa komunidad gani hantud sa pag-usab sa ilang mga balay, no, kay datay program for rental housing. So ang ilang savings nahimo siyang usa ka puhunan para sila katabangan pod nga mausab ang ilang mga balay. So right now, mauna kadaghanan sa mga tao diha nagpaabang gyud, no, kay it's a potential kuan man area ang Barangay Luz for rental housing kay gilibutan mami sa mga companies, no, na ang Ayala, na ang IT Park. So most of the time nga naay mangita og abangan naagid sa Barangay Luz. Una gyud nilang atuon ang Barangay Luz, Una no, gyud, kay no. kuan man siya center gyud. Center. So muna ano nga kanang tinuod gyud gani giingon nga nay kwarta sa basura. Uy. Yes. Kaning initiative ninyo nga trash to cash, nalimpyo pa inyong barangay. Nakatabang pag gyud sa mga tao. Yeah. Kay mo ginalisod kunos no? Unsaon pag-sustain ang livelihood sa ato mga constituents ba? Manay usa ka dako kaayong problema kung di ka maka-sit up na maimong mapukaw ang participation sa mga tao when it comes to this problem, no. Kay ang among barangay perti manggong daghana na mo diha, no. Limited ang among space. Di amo gyud. O daghan kayong tao, so kung daghang tao daghan sang basura. Correct. Sa una perti ginamong problema ha kay happy tingay katungaan ng Asbisa Preyes, no, kanang may Grand Con before. Puno ginagbasura hantod alas 10 sa buntag. Grabe no. So mo nang amo gyung gitutukan nga pwede man di ay atong i-minimize ang atong basura. Ato lang hawagon ang ato ang mga kauban diha sa komunidad nga moapil gid sila, no. So mao nang gisugdan namo ana gihimo namong savings program ang ato ang basura di nami mga passbook ihatag nila mao to'y sinugdanan. But unfortunately, during my time nga nahimo kong konsehal, ang Nipoli nato wala ka sustain sa program. So mao na nga Sayang no. nibalik ko karon na isip usa ka konsehal sa barangay para mabalik ang mga program. So natagi Okay, pa. nindot kaayo oy. Natagi pa higayon nga mga programa sa
ato ang barangay karon para mabalik sad ang participation sa mga tao. Kaya nindot noon ta, kaya ito din nakabuylo na mo ba? O niya, walang napadayon, pero at least karon na nakabalik diha. Yes. Mm. But ang usa lang, ang mga tao na gihapon to mga product from waste namo padayon gihapon. Pero dili gyud inato ka active sa una nga panahon. But karon nagsugod mi sa bagong program kanang gitawag namo og kanang waste exchange program. Oh. Diin ang mga recyclable sa mga tao ug unsa to ilang nahipos nga basura, ma-plastic man, even single-use plastic, amo ni siyang gi-apil sa among program for waste exchange. Okay. Kung naa kay 5 kilos nga recyclable or single-use plastic nga imong gihipos, amo na siyang bayluan og bugas. Diha mi nakasunod. Diha mi. In fact, ako i-share ha, gamay lang jud cons. Ni adto gid mig barangay Luz. Oy, ako si Konsehal Mian Caballero og si asawa ni Kap John Andales, Christine Andales, nangadto gyud mi niya. Oy, natto mig barangay Luz kay nagpatudlo gyud mi. Diha mi naka idea nga pwede di ay amo apod usa ka sakong plastic ilisan pud mo og 3 kilos bugas ana. So kana diha mi nakakikuhag idea nila because di man na maka it will not make us less of a barangay official no kung mga tagtabang sa laing barangay kay whatever is ang impact sa laing barangay apektado ba yata no ang basura nila apektado ta ang basura namo apektado ang ubang barangay tinabangay ra gyud ni muna diha agi mi nakakuhag idea ni Konsehal Nida no katong waste exchange program nga giapilan pud na mo limpyo-limpyo adi po limpyo lang limpyo gyud di kay limpyo-limpyo ra no so muna Kons kana karon naaba mo MRF sa Barangay Luz? Nag-employ ta og material recovery system no dili kay tungod kay limited man ang amo ang space maglisod mi sa MRF but we were able to ask the assistance from the city, no, ni Mayor Archibald, gipagamit mi ilawom sa flyover. Wala na, unsa man na, abang, wala ray abang. Wala ray abang. Kita ko ato, nangadto giday mi. Kaya nangutana mi ato, nabay MRF ang Barangay Luz Cons siya. Walay MRF, pero na system, nangagigimi ilawom gid sa flyover, kaya gitanaw ginamo Cons. Oo nga. Pwede sa siguro mi ana sa punta Cons, no? Taba mo flyover? Wa may flyover. Sa ano, may flyover. Pero na na mo space, awa mo Wala lugar. gyud lugar. Mura na sa big Barangay Luz. Wa na lugar. Puno na jud kayong punta, daghan kayong tao. So, pwede ra sad during my time sa wala pa mi sa flyover, kung naa mi waste exchange, automatic sa dayon na ay mo pick up na ay mo pick up kay naa man tay mga partners, no. So naay tay partners nga mo palit sa amo ang gitigom gilisan og bugas o gikolekta. So wala ra dayon sad, mahinlo ra sa dayon. Mangupya ra pud mi anak Cons. Mangupya ra mi sa inyong mga partners. Pwede ra. No. So Cons, looking back, no, how did you get the community to genuinely apil ana kanang kiunsam na nimo Cons nga ang mga tao mo apil gyud nga makaingon gud sila bitaw na magi kwarta ang basura di lang na kay baho lang naagid na siya kwarta no pinaagi aning trash to cash nga initiative unsay lisod sa part nga mang-agni tagtaw Cons sa imong experience. Yes, lisod gyud no. Labi na pero sa amo tungod kay nanay previous program unya amo lang gibalik karon. Wala kay mi naglisod pero mao nay usa gikinahanglan gyud nato ang pag-educate sa atong katawhan. So nibalik mi nag-organize ko gitawag na mo og Eco Warriors. Yes, kaso nakaskawad ko na Aquarius kisunod pud na mas mapunta. So mo tay among gitrain gid sila unsaon when it comes to enforcement sa mga balaod ug unsaon pod nila pag educate para sa katawhan sa among education campaign si order equip no before namo sila gipasugod sa pag-adto sa komunidad amo sang gi-equip ang among mga Eco Warriors when it comes to education campaign and enforcement. So gipuno sa namo sila sa og kahibalo, no? I-capacitate sa sila, no, before sila gisabak
sa gubat, no? Kaning mga eco warriors ninyo cons, empleyado sa barangay or lahi gyud sila? They are volunteers. I make a program. Gani na kuan na legalize na sila karon kay naghimo man jud kog balaod, no? For solid waste management component ang Eco Warriors, no? Apil siya So sa there is a inclusion program include na mo nga there's a program, annual program to be initiated by the barangay with the assistance of Eco Warriors. So nakahatag mi nila isip volunteers na ami gamay nga pahalipay sa nila. Allowance. Okay, no? Pwede na namo kopyahon ko sa himuon na mo ordinansa. Yes. Pwede no. Di man ta kahimo gud og magpagawas og kwarta kung O, wala wala- kay balaod. Bitaw walay mo back up no nga legal nga basis, no? So muna ko si Halmian Caballero. Maminot ha, kato ni sundon. Cons, daghang barangay gyud karon na naglisod, no? Sa pag duma sa sakto nga paagi. About sa kaning basura na to ba? Unsa man imong ma-suggest mo imong practical nga secret gikan sa imong experience sa Barangay Luz no nga labi na katong mga why budget or naay budget pero gamay ra kaayo. Yes, yeah. Mao ginay usang nakalisod usay sa when it comes to implementations. Sa amo kay we were able to sustain it kay among gisugdan nga naami gid may partnership, no? Bitaw no naagit. Naagi partnership. Daghan man ang ato ang mga business establishment nga cooperative sad kayo nga nitabang namo. So dili mi nangayo og kwarta nila, batang among gipangayo Service. nila ang ilang basura. Okay. So nga walay bayad, libre. So bitaw no. ang ilang mga Dako pa kay mong recyclables. na-save. Yes, no? So mo to among gipalit og bugas. Kanindot. Kanang partnership na sa SDG, ha? Katong mga estudyante diya, Sustainable Development Goals number 17 biga na. Partnership, no? O nya, kani pong environment na to, paglimpyo sa atong kalikupan, kinaiyahan, napod na sa SDG na to, 7 development goals na to, no? Kusihal, before tamo commercial, unsa ang mga critical nga mga ordinansa no about sa environment nato nga kinahanglan active natong unahon sa atong mga kasamtangang opisyal karon sa barangay. Yes. Ang mga unsay ma-suggest nimo nga mga ordinance nga para tun-an sa mga barangay para diha sila mag-start. Actually, ang national law na to nga RA 9003, no, ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000, igo na kaayo na kun ato lang yung sabtun, no. It's an By heart, equipped good. it's an equipped law nga para magtabang when it comes to program, enforcement, no. So naara gid diha tanan, no, Kompleto siya. kompleto siya. Ang ato lang parehas nako, we were able to make our own. Kay di man mahimo nga di ta mo Bitaw. buhat, no. Pero sakop gihapon siya sa nasulod sa mga balaod nga naa sa RA 9003. Diin kitang mga barangay gitagaan ta og responsibility, no, kay ang nagsugod ang basura naaman sa tua. So mao nang mo sa ni among gibasihan. So, hinumdumi ha mga barangay, Republic Act 9003 mo ba ning Solid Waste Management Act? Yes. Muna siya no, Republic Act 9003. No, ato nang taga Kigayono, maybe mga sa sunod na to nga mga episodes, ato na tukion ang 9003 as follow through sa ato ang segment karon with Konsehal Nida Cabrera. No, so, inigbalik na to atong hiskutan na pod no, kay manamata sa Barangay Luz, ari na punta sa mo level up na punta, inigbalik na to no, human aning mubong pahinumdom. Bring health into your home. Kung magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian. Mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lactopathy, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagkuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lactopathy, 100% natural. May gipiling edad, tanan mahimong moinom sa Lactopathy, aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home.
Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lacto-Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Tulungan ng inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lacto-Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking botika. Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto-Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghisgot kitang kamunggay, sagad ato kining ipares sa pagkaon sama sa linat-an nga manok. Matud pa, manok kinamunggayan. Aman, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots? Ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamunggay mubalanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og miracle tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto-Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto-Puffy, bring health into your home. Bring health into your home. Ako si Najib Razol, ay sintay 1 anyos na akong edad. Dinhi ko sa Algeria, sa Cebu. So what I do is inom ko Lacto-Puffy. Inom nimo, ma-feel nimo nga katong stomach disorder nimo, kanang sakit bitaw nga magdagandagan dinhi sa imong sulok-sulok. Mawagtan na. Ma-revive ka. Katong imong magsigad panungab, mawagtan na siya. Bring health into your home. Oras nato karon alas 12:35. Sa dili pa nato sugdan pagbalik atong chika, let us also shout out no ato mga viewers kay maningil na ba ni sila no. John Joel Calderon diha sa opisina ni Attorney Pipito, maayong udto. Nimo diha of course akong inahan nga naglantaw karon. Cesaria Bibi Baquero, maayong udto diha mother. Daryl James Laceda, thank you for watching. Ug sa mga kabaranggayan nga nagpa-shoutout later na sa kamahurot itong oras. Atong balikon pag-acknowledge ato mga hookup stations, 98.1 DYPS BT Radio Tuburan ug 95.3 DYAJ One Heart Radio diha sa Sambuan. So karon, humana mata about sa Barangay Luz, no? Kana himuon na to ng sumbanan, no? Ehemplo gid kayo ang Barangay Luz when it comes to solid waste management. Karon ari na punta sa laing hugna no sa ato ang segment karon. Unsa ka helpful konsehal imong experience as a social worker, a community leader no? Especially sa imong paglantaw, pag-transition nimo from barangay to city to barangay. Unsa man siya, unsay imong daga na to, was it smooth or murag tahuna-una nimo bepay ka city na lang gid ko oy. Ana. Yes, Cons. Actually during my term as a city councilor no, ang focus namo is more on legislations man at that time. Yes. So daghan kong napas og ordinances nga nagrelate pod sa ato ang environmental advocacies no. Ako'y nagpass ng first septids ordinance sa city. Ako sad ng kato ang pag-develop og bike lanes. Wow. Yes, yeah, ako sad na ang nagsugod sa plastic ordinance sa Cebu City. Plastic ordinance. Yeah. Uda nang basahon na. Yes.
Ako say nag-introduce ng kuan, it's a monumental ordinance kay first in the Philippines katong ato ang electronic waste management. Electronic solid waste management. Unsa na siya about cons? It's more on hazardous waste management siya but focus na to ang household electronic waste. Wow, naadita ano? Na. Wala, uy, tanawa ra. Kung wala na to gi-guess dili, dito may baw na ng electronic solid waste, Hazardous waste hazardous management. waste, no. Asa, makita ra na sa, magugol naman na, Cons, no? Naana siya sa city, no? City. Sa ato ang mga ordinance nga napas. Wow, ato nang tamasahon. So, wala pa may amendment siguro ana, pero gi-focus na ako dito is pag-manage gyud sa mga electronic waste nga naa sa atong mga balay. For example, ang mga cellphones, it's hazardous man, Bitaw. o na mga suga, kanang ang mga atong mga biya nato nga mga refrigerators, mga naaman yung mga component good nga hazardous, no? Mga Hazardous. lead. Kinahanglan So, ka ba taong saon siya Sa pag-dispose? pag-manage, yes. Oh, bitaw. Kung katong panahon nga naka City Hall isip konsehal, nga later on Senro. OIC ka sa Sisenro o na-head ka sa Sisenro, no? Yes. Kinahanglan nimo atubangon ang dagko o komplikado nga mga issue like rehabilitation sa inayawan. Nakaabot imo pa man nga time, Cons, no? Yeah, napailan man to og rate og kalikasan nga to ang landfill kay we still continue bisag puno na siya, no? Tungod kay way laing labayanan. But during my time, nakabuhat ko og katong remediation plan sa inayawan nga subo lang sad palandungon hantud karon wala gid ma-implement, no? Bitaw, no? So Ato, nasira there na lang is gid siya. yes, nasira siya unya at the same time nanay plan nga dapat unta na-guide nato ug unsa atong buhaton sa ato ang labayanan before. Bitaw. No? So nana say unsay future use identified na sa atong gitawag og inayawan rehabilitation plan. Oh, so appeal pa to sa imong time, di ba? Ang Yes. rehabilitation sa inayawan landfill. Ang pagduma sa septage. In fact, di ba, ikaw ang Yes. promotor ko no. Grabe yan sa word of promotor. Yeah. Ikaw ang nag-start atong citywide septage nga management. Yeah. No kana siya. Unsa ang labing dako nga kalainan between you writing environmental policies ug actual nga implementation? Asay mas lisod, magsuwat kag environmental policies or mag-implement ka sa imong gisuwat? Actually dako ang tabang, no. During my time nga na ako sa Sendro, niya ang tanan nga balaod nga akong nahimo, ako sa Ikaw ilang nag-implement, no? Amazing kayo. Mao na siya nga kuan kay to, lively kayo ang Sendro before gani when I start as the officers in charge sa Sendro, pagpuli na ko, ang income sa Sendro is only 500,000 a year. Gamay. Yes, If but nga supposed to be anang opisina naatanan. naatanan. So, but during my time, from 500,000, nakaabot ko og 35 million a year. Kadak, Before ko pilo-pilo. nibiya. Pilong-pilo ang 500,000 a year. Yes. So, kung nipokus ko sa enforcement, no? Kay dito. nakita na ko, kung dili ta mo enforce, digid sad makaton ang Correct. tao. So, when it comes to implementation sa katuang ordinances nato sa solid waste, no? Atong gi-implement, nagitay record sa una data kung pila atong nadakpan, giklase-klase nato unsa ni siya nga identify unsa nga violations, no, na appeal na ani ang katong safeties nga hasta ang mga service provider atong gi-orient og unsa ang ilang rule, nya unsa sad ang ilang rule when it comes to pag-dispose nila. Bitaw. No, kay sa una ana man sa mga kilid sa kanal nila, no. Nagkolekta sila sa mga balay pagkahuman bisag asa lang ilabay. But during my time, ato na siyang nahanay, atong na-accredit ang ato mga accepted service provider. Unya, ang mga tao, dali na lang manawag nila, kay accredited naman sila sa city. Bitaw. Muna na kanindot, no, kung ang imong ibutang as heads o sa departamento or ahensya na ay knowledge, na ay background, kaya di magpataka. Di ba? Di magpataka. Kaya saan ang ibutang nimo kay ako ni ibutang kay amigo ko ni. Ako ni ibutang kay dako nigtabang pag-eleksyon, ana ba? As in, no, wagi binuang. Mabitaw na nga ako saludo kay ko sa kanang mga executive bitaw nga mutan-aw
sa kalidad po sa background sa ilang ihimong department head, para sa ani karon ang si Senro, dapat someone nga naagi knowledge, na background. Tinitigaw mo na, paglingkod niya sa una, 500,000 ra a year. Pero naabot siya 35 million. Yan na, when you left, si Hal, no? Sa si Senro, o nga nung ihawa man sa kakos, kaya nidagan ka balik. No, wala. Kuan, kani ang ni-retire na gid ko Ni-retire siya. na gid ka. Retire ko siya. Nangutanan pa siya ko ganyan, wa pa man kay 60 kun. Niana pa siya ko, wa pa man kay 60 kun. 70 na siya. Grabe, kung tanaw ni mo siya, natanawan ninyo, no, sa naman gina sa itong monitor, as in, no, makaingon ko, check 57 lang, ana. Oh, shout out, Ma'am Chelly Caranzo. Shout out, yes, sip hi. Maayong udto niyo diha. Phyllis Puzo, yen, maayong udto sad. Sa moto siya nung kanang sakto gid kisa may head sa si Senro ron. Si Ipay. Okay. Takay ato na Engineer invite Ipay. diri. Yes. Ato na invite diri. Yes. Isip kanhi hepe sa si Senro no cons. Unsa sa imo hunahuna ang labing dako nga babag sa atong syudad karon, labi na aning pagsunod sa no segregation, no collection policy. Nga di man gyud siya matuman-tuman cons. Una, ato unta i-set up ang ato sang facility, no? Yes, bitaw. Admittedly, Paliso. no, karon problema kita, no? Although the mayor na executive order nga gi-implement when it comes to gitawag nga tag solid waste management emergency order niya. But nataka padayon gyapon naka problema, no? Correct. Ang barangay sa una napatay labayanan, everyday ta nagkolekta. Karon ang north ug south, we have only 3 days to collect. Correct. So ang ato ang system naguba na una, no? That's why continue ang mga basura nakapundok karon bisag asa ta. Bisag asa. Kay tungod ang atong collections, mayroon ta nagkolekta ta natay system for collections of malata, di malata, no? But wala dili man ta katuman na karon kay mga tao maabtan na malangsad sa next nato nga schedule for collections kay di man ka kolekta ang barangay di sad ta kalabay Di so wa man gusabot tay wa ba gyud tay klaro nga diba? labayanan. Labayanan gid ba? Unya sukad pa atong sa Binaliw, ingon ana mo na nga kita mga nas barangay no. Samtang na ilapot ang tatano, ayo sa ninyong ibutang sa gawas. Kung wala Nay pa'y mulabay usa, mulabay naman po tanan Tanan. cons. Manay Muna, usa. I don't think na usa ka barangay diri no sa syudad nato o maski gawas Cebu City nga wa na problema og basura. Yes, pagkakaron. Oo, no? sa pagkakaroon. But, muna ginaingon mo, labay ra ning tanan. Makakita ra gid niya tag solusyon gid ani cons, no? Tan-aw ni mo cons, kaning Binaliw nag-operate pa ba sila hanto dron? Actually, nag-open na ang Binaliw, no? Pero limited lang ang ilang gidawat usa. Ayop ako bitanggiingnan si mayor, no? Ni suggest ko nga tungod kay magka-problema man gud ang barangay kung wala tay tarong labayanan, no? Actually, bisag unsaon pa natong kampanya, okay, nagsegregate ang mga tao. Segregated atong basura, but ang atong collections wala na. Wala gyud. So inconsistent. So nag-ipon na ang ato ang malata ug di malata. Although gisiparate siya og kani ang sudlanan, pero ang atong pick up is dili gyud madala na. Correct. Tinuod, no? Kay katulo na lang sa usa ka semana, no? Katulo na lang tang magkolekta. For us, among barangay pati man ginaghana na mo, grabe gimig basura. Although during the time nga doon na pa may tarong nga collections, katunga na lang gid among kolektahon, no? Kanang among truck sa una puno kaayo, but when we start the segregation process, katunga na lang among kolektahon. Pero ang system is in place gid siya, no? Natay maayo tarong kay nga naamagod mo collections. system ko. Yeah. Namoy mga initiative para ma-lessen ang kolektahonon. Yeah. Pila ka po garbage truck ni Barangay Los? Nami tulo. Tulo. Ang uban, lapas tulo. Ang problema, asa nila ilabay. Magtapon og sa garbage truck. Sumanimaho na po ng daan. Kaya ang garbage truck na bias daan. Napuno kayo. Napay-eskwelahan, merkado. Kaya nag-abot naman lang. Nag-abot na lagi. No? So, kana,
kana if there's a way for us no nga makatabang ta ginagbay lang nato kung kita tanan mag sa ginagbay nato paagi makalesen magita no naman yung mga pamaagi mga composting o kana gamay ra gyud tag oras lang gyud sa radyo no pero in a bigger scope pwede ka ini-explain ni Kurisnida ang pamaagi nila dito sa Barangay Luz composting kana mga lamaw na to no nga dili na to isulog plastic ug manimaho lang sa dan mo pala na manimaho udlon pag yun 'di ba so kanikons ang pagduma sa environment no kay Committee on Environment na gyud ka mas syudad o mabarangay mo magyud imong forte nagatubang gyud na og lain-laing klase sa babag no sa politika mga budgetary pushback isip usa ka tig panalipod sa kalikupan giunsa nimo paglig-on imong baruganan labi na ko ang imong mga advokasya para sa environment usahay mo sumpaki siya sa lain klase nga development or mga political priorities sometimes di ba murag mawahi na to ang environment kay unahon sa tani ingon ana giunsa man na nimo kons nga dapat tagaan gyud natong igong pagtagad ang environment o ang ato ang kinaiyahan. Yes, insakto jud kay na cons no. Hapitan ng barangay karon limited ra gid ang resources. Correct. Diin ang usa ka dakong problema karon nato isa atong solid waste management. But barangays limited ra kaayo ang gi-budget gani na agay barangay nga 50,000 ra ang budget for the whole year sa ilahang yes kay pero basin bukid po na cons dinhi syudad naay mga barangays no so munang niingon jud ko ninyo nga i-priority ang solid waste management tungod sa atong problema karon. Beside ana kinahanglan gid ta og call a friend. Bitaw no? Call a friend no. Muna natay sa punta na call a friend din ni Kurisnida. Call a friend, partnership no. So then implement nato ang kining gitawag nato og participatory governance. Correct. Kay kung nag-apil-apil ang mga tao, di na kita maglisod. For us, matabangan kita. Among gi-encourage ang mga tao nga mo participate. Murag ga-inventory mi pila ka buok ang ni appeal, pila ang wala. So naa mi reward system. Katong mga balay nga nag-segregate gyud na may gipamuta nga stickers, no? Yes. Nakadawat sa biyan nagitagaan mi ag sample. So nami gibutang nga I segregate feeling proud. Okay. Ang uban murag maulaw man no kay basura lagi. So among gi-enhance ang ilang participation pinaagi pag-identify nga sila mga dili gahig ulo. Bitaw mutuman lang di man ta man mahuoy. Na di man ta matapunog ang basura. No, so inigbalik na to cons tubago na nimo ang question of the day and naatay mga interactions diri ato ng pamasahon. Inighuman aning atong mubong pahinumdum. Maayong adlaw, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Doc Bani Bernardo, isang naturopathic and lifestyle medicine practitioner. Alam ba ninyo na ang ating pong immune system ay 70% na naandito sa ating gut health. Kaya napaka-importante yung ating digestive tract na maayos at maganda para po maganda rin ang ating immune system. Subalit, ang ating problema ay napaapektuhan po ang mga microflora or yung ating microbiome dahilan na rin po sa exposure natin sa napakaraming environmental factor, mga stressors, sa ating mga kinakain ng mga process at saka po exposure natin sa pang-araw-araw nating ng mga sedentary lifestyle. Paano ba ang pwede natin gawin na ito po ay maibalik, masaayos at gumanda ang ating pong immune system, lalo na po yung ating pong gut health. At pwede po natin gawin, syempre number 1, kailangan po nating ayusin ang ating lifestyle. Kailangan tayo po ay maayos ang pagtulog. Meron po tayong ginagawang pagpapaaraw, kasabay ng pag-e-ehersisyo, pagpaaraw sa araw-araw na 30 to 1 hour, kasabay ng mga exercise, kasabay ng paggalaw-galaw natin. Maging yung po ating mga paghinga ay kailangan siya. And then of course, napakaganda rin para sa mental and emotional health ay napaka
napaka-importante na maganda yung ating pananaw sa buhay kasi ang sinasabi po, yung ating pong digestive tract is the second brain at yung ating brain ay second stomach. Kaya napaka-importante. At kasabay, napaka-ganda kasi meron po tayong available para po mabalanse, gumanda po ang ating digestion, yung ating metabolism, wala po tayong problema ng mga bloatedness, hindi po tayo hirap kapag dumi, pwede po nating ibalik ang ating pong gut health na makakatulong sa ating immune system. So, pwede maging balanse, maganda ang ating microflora ng ating gut or ating tiyan, digestive tract, sa pamagitan lamang po ng pag-inom ng Lactofapi, 30 ml 3 times a day bago po tayo kumain na maging parte ng pang-araw-araw natin na buhay. Kung hindi naman po, pwede nyo po siyang ihalo ang 30 ml sa araw-araw nating mga healthy drinks na pwede natin pong inumin sa araw-araw. Ugaliin natin tayo ay may Lactopapi para sa masigla, magandang ating gut health, baging ang immune system at ang ating pong overall health and wellness. Para po sa inyong improve immune system, improve gut, at overall health, the healthier you, Lactopapi every day. Muli, and once again, this is Doc Bunny, ang inyong gut health expert. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink ug maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Oras tato karon alas 12:54 no. So kamay ra gid kitag time daghan pa ta kay tag na nindot nga hiskutan no. Pero karon atong patubagon si Constida sa question of the day no. So atong balikon na question of the day. You have served Cebu City as Cebu City Councilor. Mura ba siya beauty queen no. Managed major environmental portfolios at City Hall and is actively serving at the barangay level in Barangay Luz. How does it feel, Cons, to continue working deeply at the grassroots level in Barangay Luz after seeing governance from the top as a city councilor? Yes, actually pasalamat sa kuno gitagaan sa chance sa atong mga lumulupyo diya sa barangay, choosing me as one of the councilors nato karon nga nagkuan. Still continue actively implement sa mga balaod nga naa sa syudad. Gikan sa ibabaw atong gi-implement balik ug unsay mga balaod nga nagtabang sa atong kalikupan. So mo nay amo ang tan-aw sad mas dali na lang namo na implement ang mga programs with that setup. Bitaw no. So muna nakanindot kay namgud siya expertise kabaw siya kung unsa asa iyang stronghold no inana. So natubag na ang question of the day when ako'y utang ninyo ha. Karon ko tanaw ba kag Boy Abunda? Yes. Naman na siya fast talk. Napunta dire. Napunta pina fast talk kay gikan pud sa ato mga interactors. Tuluran ni kabokons. Number 1. Would you like to be a lawmaker or an executive chief? Kaya di ba na former kapitan mapug ka? Unya lawmaker na konsehal ka sa syudad, barangay konsehal pud karon. Asa man nimo mas gusto? Lawmaker or executive chief? Base sa akong experience, maayo unta ang executive chief, no? Maagid siya kay mamanggid ang implementing body sa mga programs o balaod sa barangay, no? Dili lang nato gitanaw siya nga usara ka overseer. But when it comes to governance, ang executive function is very crucial. Correct. Labi na sa barangay, When Cons, no? comes sa barangay. Kay hakop nimo tanan. Naatanan. Inahan ka sa barangay. Unique kaayo ang program sa barangay. You're not implementing only executive but even judicial.
no? Bitaw. And legislative. Una, ako tanan jud. No, so mo nang mas gusto ni Cons nga executive chief. Ngano ko mas ka nagkapitan Cons? Chala. Chika Actually, kayo. kuan na, sa akong edad, I'll prepare to help the barangays in other way. Di ba? More closer to the people. Kay, syempre, kung kapitan ka na, Diyos barangay, pirma diri, pirma dito, ano. Pero kung kusihal kasama na mo, anytime mo gawas sa field, wa mo gid ato man atong oras. Yes. No, ana. Second question. The biggest environmental issue in Cebu today in one word, Cons. Ay. Biggest environmental issue in Cebu today in one word. Actually, ang ato ang syudad, problema ginato ang basura. Basura. Na basura gyud. Kung ano siya, unsa man Cons, collection, implementation, tanan. Total. Grabe. Kay Total jud. Kung mo failure ka sa usa, naagi ng problema. Domino effect, no? Muna ang nakapait kung ang imong problema basura. Kung ang imong problema sa environment kay ang basura, kuan sad hakop sad nga tanan problema. Damay-damay na dis ana, no? Last question, Cons. What keeps you motivated to serve every single day? Huy kabaw ba mo nga unsa siya ka busy ugma na po siya kasambagan. Ana, ngalain na pud ng barangay. Ana, puno kay siya. What keeps you motivated man, Cons, to serve every single day maski dili na gani imong barangay ra? Murag I was in man to work for environment, no? Unya. Nakita sad nako nga bisag inani nga serbisyo makatabang gyapon ta sa atong mga constituent at the same time usag gyud ang atong Mother Earth. Bito. Kung iyong paminawon si halabi na in person, mura ka nag-istorya o ka na ba itong inahan nga, gimay-mayar ka. Inahan na dyan ako bumati dire. Iyon na, no? So ka na. So thank you kayo, Cons, sa imong pag-anhi, no? Kanang gusto pag kami mag-chika, pero gamay rin kitag oras. Any last na message sa mga katauhan, katong mga badlungon, diya sa inyong basura, sa imong mga constituente sa Barangay Luz? Go on, Cons. Usa ka major na to nga issue karon ang atog yung basura, no? Kay wala tay labayanan. Yes. Unya problema kayo sa barangay, no? Limited atong resources. So manghangyo gid ta participate whatever programs nga naa ang barangay when it comes to environment. Mao nay ato sad nga contributions isip usa ka lumulupyo sa matag barangay. Bito, swerte ha sa Barangay Luz. Uy, ako dyan nasuyo, no? Swerte dyan kay ang Barangay Luz, kaya na nila si Kusihal Nida. O katong panahon sa na city councilor siya, iya gito, no? Plastic ordinance, septage management, katong rehabilitation sa inayawan, ingon na. No, hinaot katong mga programaha, kung gusto mapadayon. Sa kasamtangan karon ambot kung kisay kanang head karon, kisay nag-chair karon no sa committee, ipadayon to nato, let us revive kato mga ordinances to nga mga gwapa o nga nindot nga mga ordinance sa syudad kay para masagid na sa Sugbuanon, Cons, no? Wa na tay laing i-message, Cons? Salamat sa pag-imbitar, no? Yes. At least na-share na to unsa nga atong gihimo sa barangay. Correct. Chud kaayo. No, himuon na to sumbanan ehemplo ang Barangay Luz. Unya gawa na gid igong oras kay nagalauna naman gyud, no. Daghang kay salamat ko si Halnida sa imong oras o panahon nga imong gigahin namo diri sa Bantay Radyo. Dili lang din hinatapos ang atong advokasya sa pagpagkabana sa atoang kalikupan. Sugod pa lang kini sa atong paglihok, gawas ug sulod sa radyo. Daghang salamat sa pag-uban kanamo karong adlaw sa chika o advokasya. Hinaot nga ang mga pagtulunan nga inyong nadawat, inyong madaladala bisan asa kamo muadto. Sa ngalan sa hiniusang puwersa sa El Nuevo Bantay Radyo, sa atong CEO o kanhi 3rd District Board Member sa Cebu Province, Engineer Gigi Sanchez, sa atong Vice President for Admin, Attorney Miko Sanchez Zabaliero, sa among Station Manager June Carillo, sa akong partner technician Kinon Siniza, kini si Grace Bakero nga nag-ingon padayon sa pagpakabana. O kini ang chika o advokasya. Maayong hapon. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming.
24-hour service, Bantay Radio brings you the local and national issues across the land, reaching over 10 cities and municipalities, simulcasting 3 frequencies on the AM band, El Nuevo Bantay Radio, El Nuevo Bantay Radio. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino